sa mga kapatiran natin diyan sa UAE, mga AFCM brothers and sisters sa Sharjah, sa Merdib, ganoon din ang mga kapatid natin sa Abu Dhabi at sa Dubai at ganoon din sa Al Ain. Mga kapatiran natin sa Saudi Arabia, sa Canada, at sa Amerika, ganoon din sa Italy, sa Israel, at ganoon din sa Cyprus, at dito sa bansang Pilipinas. Magandang gabi sa inyong lahat, magandang araw sa inyo riyan sa ibang bansa, at nawa ay kayo pinagpapala ng ating Panginoong Diyos at tayo po'y muling may kalusugan at kalakan. Salamat sa Panginoon na kapatuloy po ang inyong worship service diyan sa AFCM Sharjah. Salamat sa Diyos na ginagamit kayong mga lagi ng ating Panginoon. Mga kapatid natin, sina Tatay Robert Rodriguez, sina Brother Resty, sina Brother Dave, sina Brother Bong, at ang iba pa natin, sina Sister Lani, Sister Judy, at sina Sister Christy, at Sister Dexter. Magandang araw po sa inyo lahat dyan. Ganun din sa ating mga kapatid. Hallelujah, sina Brother Ian Ralos, at mga kapatid natin sa Merdib, ang Sarmiento family, ang Santos family, ang Binasia family. Praise God. Ganun din sina Sister Mayan, Duma Felix, at ang iba pa natin mga kapatid at ang Talusig family. Praise God. Ganun din ang mga kapatid natin sa Garhood. Purihin ng Panginoon at isang araw muli na napakaganda ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos at maging sa mga kapatid natin dito sa bansang Pilipinas, mapagpala pong araw sa inyo pong lahat. Salamat sa Panginoon na tayo po ay still malusog at masigla at malakas pa rin in spite of the fact na marami po maparin ko tayo mga kinakaharap ng mga kapagsubukan sa buhay na ito. Ngunit kasama natin ang ating pong Panginoong Diyos. Praise God! Bago tayo po magpatuloy, praise God, awit muna tayo na isang awitin muli sa Panginoon at narito si Nanay Florida. Nanay Florida, hindi ka nakikita ng ating mga kapatiran. Praise God! Bumati ka naman dyan sa mga kapatid natin. Bumati ka naman. Bumati ka sa iyong mga kapatir, sa ating mga kapatiran sa ibang bansa. Nahihiya po si Nanay Florida at ito pong ating nanay talagang mahiyain. Di ba? Kaya dito na hindi ka nakikita nila eh. Praise God. Mahiyain po itong ating Nanay Florida mga kapatid. Praise God. Pero kapag ka po yung nag-iisa, tumatawa po yung mag-isa. Delikado na eh. Tumatawa mag-isa. Pagka nag-iisa po siya, tumatawa siya mag-isa. Hindi po siya nahihiya. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. At tunay na narito po muli kami. Si Sister Eva, si Micah, at saka po si Nanay Florida at hindi po lingkod mga kapatid. Awin natin, Panginoon, of your heart, I miss the song. Amen. At samahan niyo po kami mga kapatid. Amen. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. To God be the glory. Tunay na kailangan po natin ng isang malinis sa puso sa paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon Diyos. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion and pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship rises to your throne. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Amen. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion and pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne.
your word, so that sin may not come in. Our hearts that are undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion and pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Amen. Praise God. Hallelujah. Tunay yung mga panagkamen na kailangan natin is a pure heart. Amen. Malinis na puso upang tayo po makapaghandog ng papuri at pagsamba po sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Napakasarap po rin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kapag ang ating po mga puso ay malinis, walang galit, walang puot, walang muhi, walang pagtatalo-talo, wala pong sama ng loob, wala pong mga panitong mga bagay na tinatago na siya pong pumipigil sa ating pong pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po mga kapatid, a pure heart is what we long for, and a pure heart is what God desires from us. Amen. Ito po ang nais po sa atin po ng Panginoon Diyos. Puri ng Panginoon. At doon sa Nanay Flor, siya po yung maghahandog din ng awit. Puri ng Panginoon. Siya po ay atin pong constant guest. Hallelujah. At sa atin pong live Bible study. At puri ng Panginoon. Nanay, awitin natin ang Panginoon Diyos. Amen. Lumalapit ako, napupuri sa'yo. Amen. Hallelujah. Nais ko madama ang presensya mo. Umaawit ako, nagtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sabik nitong labi, matamis nga ngalan. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig, sasamba sa Espiritu. Praise God. Hallelujah. Sabik nitong labi, matamis na ngalan. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Amen. Hallelujah. At purihin ng Panginoon Diyos at tunay na, praise God, tunay na ang message ay, anong title niya, Nanay? Yung inawit? Lumalapit ako. Lumalapit ako sa iyo. Amen. Lumalapit ako. So tunay na napakaganda po na purihin natin ang Panginoon Diyos. Lumalapit tayo sa Panginoon sa araw-araw na ating pong pamumuhay. Tama-tama po sa ating topic tonight. Amen. Na ang topic po natin mga palito is concerning the 6 ways the devil can bind our worship. 6 na pamamaraan kung paano po ang demonyo ay kanya pong pinipigilan ang ating pong pagsamba sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya nga, ang awit po kanina ni Nanay Flor ay nagsasabing lumalapit po ako. Amen. At kanina naman yung ating inawit ay a pure heart. Amen. So sa ating pong paglapit sa Panginoon, ang kailangan po natin ay isang pusong malinis. Amen. Dahil hindi po tayo makakalapit sa banal na presensya po ng ating Panginoon Diyos kung napakadami po nating karumihan, kung napakarami po nating bagay-bagay na nagawa na pari ko sa ating buhay na siya nagiging hadlang ng ating pong pagsamba sa Panginoon Diyos. So pag-aralan po natin sa gabi ito mga kapatid ang 6 na pamamaraan. Amen. Kung paano po ginagapusan ni Satanas ang ating pong pagsamba sa ating pong Panginoon Diyos. 6 ways the devil can bind our worship. Amen. 6 na pamamaraan kung paano po ginagapusan ng demonyo ang ating pong pagsamba sa Diyos. Bago po tayo mag-aral, manalangin muna tayo sa Panginoon.
O Diyos na mapangyarihan sa lahat, kami po nagpapasalamat muli sa napakagandang araw na binigay mo po sa amin. Salamat po Panginoon Diyos na pinagkalooban po muli kami ng isang araw ng Friday upang purihin ka at sambahin namin sa Espiritu at katotohanan. Muli Panginoon Jesus, cover us by the power of your precious blood, cleanse us, wash us whiter than snow, and forgive our sins. Hallelujah. At kami po ay bigyan mo muli ng isang pusong malinis upang pagsidla ng iyong banal na salita. Open our spiritual understanding, open our spiritual eyes, our spiritual ears, Panginoon Diyos. Hallelujah. At kami ay may katunghayin mo sa araw na to, Lord God. Speak to us in the power of your might. Hallelujah. Upang muli pa, Diyos, mag-minister ka sa kapangyarihan ng iyong salita. O Diyos, na mga pangyarihan sa abutin mga kapatid sa UAE, ingatan mo po sila, ganun din ang iba namin mga kapatiran sa iba't ibang sulok ng daigdig. Nawa pa ng Diyos, samahan mo po sila, Panginoon, ganun din sa mga nasa bansang Pilipinas. Muli, Panginoon, sa namin kinukumit ang buong oras ng aming pag-aaral. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. So talaga maapad kong napakasarap pong purihin at sambahin po ang ating Panginoong Diyos. Amen. At napakasarap po na tayo po ay lumalapit sa Panginoon na mayroon pong dalisay na puso. So pag-aralan po natin mga paniko ang tinatawag na 6 na pamaraan na kung saan ang demonyo ay kaya niya pong gapusa ng ating pong pagsamba sa Panginoon. Ano po itong mga nakapipigil sa pagsamba natin po sa Diyos? Ang sabi po sa Psalms 99 verses 1 to 4, "The Lord reigneth, let the people tremble. He sitteth between the cherubim. Let the earth be moved. The Lord is great in Zion, and He is high above all the people. Let them praise thy great and terrible name, for it is holy. The king's strength also loveth judgment. Thou dost establish equity, and thou executest judgment and righteousness in Jacob." Amen. Praise God. So nandun po ang sinasabing, the Lord is great. Ang sabi po sa verse 2, the Lord is great in Zion, and He is high above all the people. Let them praise thy great and terrible name. Amen. Let them praise thy great and terrible name, for it is holy. Amen. So sabi po mga purihin natin mga ko, amen, ang kanyang dakila at dakilang pangalan dahil ito po ay banal. Amen. Dahil ito po ay banal. So kaya nga po mga ko, amen, all of my life, all of our life, in every season, you are still God. Sabi po mga ko ng praise na to. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Meron po tayong dahilan, amen, kung bakit po natin siya inaawitan at sinasamba. Dahil sa bawat sandali po ng ating pamumuhay, ang Diyos po ay Diyos na di nagbabago sa atin. Siya po ay kasama natin sa hirap at ginhawa. Amen. Sa atin po mga kapatid kong pagtagumpay at kalungkutan, sa atin po mga pagkalakasan at kahinaan, hindi po tayo kailanman iniwanan po ng ating Panginoon. Bagamat tinatalikuran po tayo ng mga tao, ngunit ang Diyos kailanman ay hindi po niya tayo pinababayaan. Kaya nga, sa buong buhay po natin ay meron pong kadahilanan kung bakit po ang Diyos, amen, ay sa atin pong pupurihin at sasambahin. Mayroong kadahilanan. Kaya nga po, mga paripimen, hallelujah, tayo po ay nagpupuri, sumasama sa likod ng mga pagsubok na to. Still, we worship God, we magnify God, we praise Him with all our heart because we know that God is always faithful and He never leaves us nor forsake us. Hindi po niya tayo iniiwanan, mga kapatid. Now, kaya nga po napakahalaga ng worship. Worship is very much important. We have to have worship. Amen? Kinakailangan sambahin po natin ang ating pong Panginoon Diyos dahil napakahalaga po ito. Bakit? Because mga kapatid, worship brings revival. Dahil po ang pagsamba, ito po ang nagdadala ng tinatawag po mga kapatid kong revival. Amen? Ang ating pong pagsamba. Worship God in spirit and in truth. That God inhabits the praises of His people. Because God, ang sabi po sa John chapter 4, hallelujah, God seeks worshipers. Ang hinahanap po ng ating Panginoon Diyos ay ang mga mananambahan. Kaya nga po ang pagsamba, ang worship na pati ay napakahalaga. It brings revival to us. It brings refreshing spirit sa ating po mga pusong napapagod, sa mga pagsubok, mga problema, kabigatan. If we learn to worship God in spirit and in truth, we could reach the throne of His grace and mercy, and we could experience the joy of being in His presence. Amen. Kaya nga po mga kapatid ko, kung saan po natin nilalagak ang ating pong puso, ang ating pong pananaw, ang ating pong mga pag-iisip, na ma-overwhelm po tayo niyan. Ngunit kung ating pong ilalagak ang ating pong buong puso, buong espiritu, ang ating pong buong kalakasan sa pagsamba sa ating Panginoon, no matter what comes in our way,
hallelujah, God is with us. Hindi po niya tayo pababayaan. Bakit? Dahil nga po mga kapatid ko, it brings the power of the Holy Ghost, and with the power of the Holy Ghost comes deliverance, peace, and victory. Kapag tayo sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan, may nararamdaman po natin, nadarama natin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid. Anhin po natin na isang magandang church building kung wala naman ang Espiritu ng Diyos diyan. Amen? Kahit na po sa puno lamang ng mangga, sa puno ng saging, o sa mga tabing kalsada, basta na andun po ang pagsamba, ang presensya po ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah! At taus-pusong pagsamba ng mga tao, amen, na kanilang dinadakila ang presensya po ng ating Panginoon. It brings the power of the Holy Ghost, amen, in the midst of His people, of God's people. Amen. And with the power of the Holy Ghost, mga kapatid, ang daladala po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo sa kalagitnaan ng mga nagpupuri at sumasambang mga anak ng Diyos ay deliverance, kapayapaan at tagumpay. Amen. Kalayaan mula po sa mga gapos ng galit, puot at muhi, mga sama ng loob, mga hinanakit, mga problema, mga bagay na nagpapabigat sa atin po at nagiging hadlang na ating pagsamba po sa Panginoon Diyos. Kaya nga, the more we worship God in spirit and in truth, the more we experience the so-called deliverance, and the more we experience the so-called peace, joy, and victory sa ating pong buhay. Kaya nga po, that's why the devil is trying to hinder the worship of God's people. Kaya nga po, nagagalit ang demonyo kapag sumasamba po ang mga anak ng Diyos. Amen. Bakit po, mga kapatid? Because Satan cannot inhabit the praises of God's people. Hindi po makapanahan ang demonyo, Satanas, sa kalagitnaan ng mga anak ng Diyos na nagpupuri, hallelujah, sa banal na Diyos, sa ating pong Panginoong Jesus. Kaya nga, mga kapatid ko, ugaliin po natin ang pagsamba, amen, ang pagpupuri, ang pagsamba, no matter what, mga kapatid, na dalhin, mga kapatid ko, ng buhay na to, dapat hindi nagbabago ang ating pong pagsamba na mainit at may lasa sa ating pong Panginoong Diyos. Bakit, mga kapatid? Ang sabi po, mga kapatid ko, ay, hallelujah, ng John chapter 4, 23-24, the Lord Jesus said, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. The true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeks such to worship Him. Amen. The Father seeks such to worship Him. Ito po ang hinahanap ng ating pong Ama, ang mananamba sa Espiritu at katotohanan. For God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen. Dapat po nating sambahin ang Diyos na sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi po natin sinasamba ang Panginoon dahil po sa rhythm ng mga tugtog, dahil po sa gaganda ng mga awitin, dahil po sa nakikisabay lamang tayo sa pagsayaw, pagpalakpak, pagtalon, pag-awit, mga kapatid. Hindi po, mga kapatid ko. Amen? Hallelujah. Mahalaga po, mga kapatid ko, na we have to learn to worship God in spirit and in truth. Sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Katotohanan, nakikilala mong siya iisang Diyos. Katotohanan, nakikilala mong siya ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Siya ang, mga kapatid ko, ang tanging kaligtasan. Amen? At siya po ang Diyos na nag-iisa at wala na pong iba. We have to learn to worship Him in spirit and in truth, mga kapatid. Amen? Hallelujah. As we experience, as we acknowledge, and as we understand who He is sa buhay po natin, we could give Him the best worship. Amen? Na ibibigay po natin ang pinakamataas na pagsamba kapag nakikilala po natin sa katotohanan ang Diyos na atin pong sinasamba. Mahirap kasi sambahin, mga kapatid ko, ang Diyos na di natin kilala. Amen? Kaya nga po yung ibang mga tao, kapag ini-introduce po natin ating Panginoong Jesus, ang ating pong Panginoong Diyos, ay hindi po agad nila matanggap. Dahil nga po sa iba ang pagkakilala po nila sa kanila. Para sa kanila, ang ating pong Panginoong Jesus ay tao lamang, ang ating pong Panginoong Jesus ay pangalawang persona, ang ating pong Panginoon, mga kapatid ko, amen, ay, hallelujah, siya po, mga kapatid ko, ay tao, mga kapatid ko, walang kapangyarihan, hindi po siya Diyos. Kaya nga, you cannot worship God in spirit and in truth unless you understand what is the truth. Amen? Kaya sabi po ni Paul, what is the truth? And the Lord Jesus says, I am the truth. Amen? Hallelujah. I am the way, the truth, and the life. Now, kaya nga po, mga kapatid ko, hallelujah, ang sabi po, mga kapatid, ng John 4:23-24, time will come that you will worship Him in spirit and in truth. Amen? Darating panahon na inyo siyang sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit, mga kapatid? Ang sabi po ng Psalm 16 verse 11, in your presence is fullness of joy. Dahil sa iyong presensya ay mayroong fullness of joy. Praise God. Kaya nga,
gulo ng daigdig. Mapait ko, hallelujah, ang hirap mapait ko ngayon ang takbo ng pamumuhay. But then God is always there. Hindi po nagkulang sa atin ang Panginoon. Kaya nga po, kung tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon Diyos, there is fullness of joy. No matter what, mapatid. Hallelujah. No matter what troubles, mapatid ko, we are encountering with or we are facing with, amen, kapag tayo natutong sumamba sa Espiritu at katotohanan, sabi po ng Psalm 16 natin, mapatid ko, amen, nang tinatawag, mapatid kong, hallelujah, comfort. Huwag mong iasa ang iyong comfort sa tao. Mas masarap, mapatid ko, amen, na sa oras po ng ating kalungkutan, lumapit po tayo sa presensya po ng ating Panginoon Diyos. There is fullness of joy. Kaya sabi po, mapatid ko, amen, ng Psalms 27 verse 4, one thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell. See, tinan niyo po, sinabi po ni David, one thing have I asked of the Lord, that will I seek. Sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. See? Hallelujah. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Na ako'y makapanahan sa tahanan ng Diyos sa bawat araw ng aking pamumuhay. To gaze upon, upang aking masdan ang kanyang kagandahan. To gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Kasi napaganda po, mapatid. Amen. Every time we are in the temple of God, every time we are gathered together to worship God, we are gazing to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Yan po sabi ng Psalms 27 verse 4. Kaya sabi po, mapatid ko ng Psalms 95 verse 6, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Huwag po natin pahintulutan na si Satan ay gapusan po ang atin pong pagsamba sa Panginoong Diyos, na kahit na anong tampusan ba po sa ating Panginoong Diyos. Matuto po tayo na ang ating pong pagsamba ay hindi po dapat affected ng ating pong circumstances. We are not worshiping God based on circumstances. It should be the act from the heart. It should be our lifestyle. Amen. Ang magpuri, ang sumamba into worship, God will turn your battle into blessings. So kung ang atin pong mga pangamba, atin pong pag-aalala, atin pong ipinapalit, o atin pong we are turning it into worship, God will turn your battle into blessing. Amen. Instead na magmukmuk ka sa sulok, instead na mamumblema ka dyan, instead na umiyak ka dyan, instead na ikaw ay makipag-away, magpuri ka na lang sa Panginoong Diyos. Amen. He will turn your battle into blessings. Ano man ang iyong dinadalang kabigatan ay kaya pong baguhin ng Panginoong Diyos at gawing pagpapala ang mga yan. Amen. Napakasarap pong matuto tayo na sumamba po sa ating Panginoon. Kaya nga, ano po ang number one na amen, ways na ginagamit po ni Satan upang hadlangan ang atin pong pagsamba sa Diyos? Number one, pride. Ayan. Yung po may mga fried chicken, napakahirap pong lumapit yan sa Diyos. Yung may mga tao mahilig mapag sa fried chicken ng buhay. Kayabangan. Pride is a hindrance. Amen. Ito po ay hadlang. Ang kayabangan po, ang kataasan, amen, ay isa pong napakahalaking hadlang upang ikaw ay makapagsamba sa Diyos. Kapag hindi ka natutong magpakumbaba, kapag hindi ka matutong magpasawad, kapag hindi ka matutong umunawa o amen, hallelujah, lumimot sa mga bagay na nangyari sa buhay mo, you will be consumed by pride. Kaya sabi po sa talent pa ng Diyos, pride, when pride comes in, distraction next. Amen? Pagka dumating sa buhay mo ang kayabangan, ang kasunod po niyan ay pagkasira. Kaya nga po dahil po sa kayabangan, nasisira po ang mga relasyon, nasisira po ang mga pagsasama, nasisira po ang maganda, hallelujah, pagsasama, ko ng tao. Dahil po sa kayabangan. Kaya nga po hindi po maganda ang fried chicken na yan. Amen. Dapat pong kainin yan. Lunukin po yan, mga kapatid. Amen. Dahil kung hindi, kapag nanatili ang pride na yan, mga kapatid, amen, masisira ang relasyon na kahit anong tagal na ninyo nagsama, kahit magulang at magkapatid o mag-asawa, magkasintahan, magkaibigan, kapag pumasok po ang pride sa buhay, amen, ang sabi po ng Biblia, ang kasunod niyan ay pagkawasak, pagkasira. Masisira ang relasyon, masisira ang pagsasama, masisira ang tiwala. Kaya mahirap po sirain ang tiwala, mga kapatid. Amen? Huwag niyo sirain ang tiwala, ang pagtitiwala sa inyo ng tao at ng Diyos. Amen?
na huwag natin sirain, mga kapatid ko, ang pagtitiwala sa atin po ng Panginoon Diyos. Dahil ang pagtitiwala, pag nasira po yan, kahit mga kapatid ko, mapatawad ka, meron ka ng marka. Kumbaga, ay markado ka na. Amen? Hindi na po siya basta-basta mga kapatid kong magtitiwala sa iyo. Kaya nga, iwasan po natin ang yabang. Amen? Ang kayabangan, mga kapatid. Praise God. Mahirap po yun. It is a hindrance to worship God. Amen. If we do not know how to humble ourselves, mga kapatid, in the presence of the Lord, how could we expect, mga kapatid, to experience revival? How could we expect, mga kapatid, the blessings of the Lord? Amen. How could we expect, mga kapatid, the joy of being in the presence of God? Amen. God hates pride. Amen. Namumuhi po ang Diyos sa kayabangan. Kaya nga po, even Him, God Himself, mga kapatid ko, look, mga kapatid ko, sa kanyang pagka-Diyos, bumaba po siya, mga kapatid, kanyang hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Sabi po ng Pilipos, amen, at isinuot niyo, mga kapatid ko, nag-anyo siyang tao at nanamit siya na may kahirapan, mga kapatid, nanahan sa mga kalagitnaan ng mga tao. Amen, ibinabaan niya po ang kanyang pagka-Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen, upang tayo po'y abutin at bigyan ng kapatawaran. Sino tayo para tayo po'y maging mayabang? Wala. Tandaan po natin, mga kapatid, hallelujah, wala tayo may pagmamayabang sa mundong ito. Amen. So, ayaw mo sa gusto, lupa ka lang. Lupa po tayo. Galing po tayo sa lupa at sa lupa din po tayo babalik. Ang lahat ng bagay na tinatamasa po natin dito ay pansamantala lamang. Amen. Hindi po ito panghabang panahon. Kaya ang kayabangan po ay isang napakalaking hadlang upang sambahin mo ang Diyos. Ang taong mayabang ay hindi po marunong kumilala sa Diyos. Ang taong mayabang ay hindi po marunong magsisi ng kanyang kasalanan. Ang taong mayabang ay hindi po niya kayang aminin na siya mayroong kasalanan. Lagi po siya magaling magturo. Turo ng ibang tao. Ay, gawa niya. Ay, gawa nito at gawa. Pero hindi naman niya ituro ang kanyang sarili. That they are both participants of these sins, mga kapatid. Dahil pareho namang involved, mga kapatid ko, bakit nangyari ang mga bagay na pagtatalo, pagtatampuhan, galit, mga kapatid. It's because both parties are involved. But because of pride, they are trying to justify and make excuses, mga kapatid, itong mga bagay na to. Kaya nga ano nangyari, mga kapatid? You cannot worship God because you feel guilty in the presence of the Lord. Amen? Hindi ka tuloy makapagsamba sa Panginoon Diyos. Hindi ka tuloy makapagpuri ng malayo sa Panginoon Diyos. Dahil ang iyong puso mismo nagsasabing, hoy, bago ka magpuri sa akin, magdulong ka muna makipagkasundo sa iyong kaaway. Magdala ka mo, iwanan mo yung handog mo at makipagkasundo ka muna doon sa iyong kagalit. Si mga kapatid, hallelujah, sabi ng Panginoon, hallelujah, hindi ko tatanggapin na iyong pagsamba. Amen? Hanggat hindi ka marunong magpatawad. How could you expect me to forgive you if you do not know how to forgive? So we have to learn to forgive. It doesn't matter who is right and who is wrong. Amen. It doesn't matter now. The most important is that we could reconcile our relationship, amen, with humbleness in the presence of God and in the presence of these people. Amen. Ng taong iyong kagalit. Dahil mapagtiman ang kayabangan, ang kakain sa iyo, ang sisira sa iyo at hahadlang sa iyo upang maranasan mo ang napakasarap na pagpupuri at pagsamba sa presensya po ng Panginoon. Ang sabi po ng Luke chapter 9 verse 26, if anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him. And when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the whole angels. So, kung ikinakahiya mo ako, ikakahiya din kita. Nahihiya kang umamin ng iyong pagkakasala, paano tatanggapin ang kapatawaran? Amen? Nahihiya ka na aminin mo ang iyong pagkakamali? Nahihiya ka ba na tanggapin na ikaw din ay participants ng pagtatalo o ng pagkakahiwalay ninyo? We have to admit our mistakes. We have to learn to apologize no matter what. It's not important who is right and who is wrong. Amen. Ang mahalaga po, mga kapatid ko, amen, malaya po tayo makalalapit sa Panginoong Diyos na mayroon pong malinis na puso, magaang puso, mga kapatid. Dahil tandaan po natin, sayang ang paglilingkod po natin kung ang puso po natin ay punong-puno ng kayabangan. Amen. Hallelujah. Ang tao nagmamataas ay ibabagsak po ng Diyos. At ang tao nagpapakumbaba ang itinataas po ng Diyos. We have to remember that. Amen. Hindi po tayo maaaring magmalaki po sa Diyos. Dahil tandaan natin, mga kapatid, hallelujah, hindi po natin pwedeng pagmalakihan ang Diyos. Dahil tayo po ay mula lamang sa lupa at sa lupa din po tayo babalik. Dumating tayo sa mundong itong hubad, babalik din po tayo sa kanyang harapang hubad, mga kapatid. Kaya nga, hallelujah, tandaan po natin, mga kapatid, pride is one of the hindrance, the number one hindrance why we cannot come in the presence of God and give Him the best worship. Kaya sabi po ng John chapter 12, 42-43, yet at the same time, many even among the leaders believe in Him, but because of the Pharisees, they would not confess their faith for fear they would be put out of the synagogue. See? For they love praises.
Praise from men more than praise from God. Ayan, masyado po nilang mas minamahal o pinapahalagahan ang tao kaysa po ang papuri po ng Diyos. Hindi na po bali magalit ka sa akin. Kapag mali ka ay mali ka. Pag tama ka ay tama ka. Amen. At kung ako naman ay mali, mag-apologize ako sa iyo. Amen. Because mas gusto purihan at hindi po ang tao. Dahil ang pagpuri po ng tao, you will be disappointed. May mga tao kahit anong tulong mo na ang naibigay, kahit anong nagawa mo ng kabutihan sa tao, kahit na ginawa mo na ang lahat para sa kanya, still, ang tao po ay may ugali na hindi po marunong tumanaw ng utang na loob o pasasalamat. Amen. Nakalilimot po yan. Amen. Kaya nga, huwag mong asahan ang tao, na laging makapagbibigay sa iyo time. Now, kaya nga po mga kapatid ko, amen, mahalaga po mga kapatid ko, amen, na matuto po tayong magpatawad, matuto po tayo mga kapatid ko, amen, magpakumbaba sa presensya po ng ating Panginoon. Mas mahalaga ang Diyos po natin ang mabigyan natin ng kapurihan. Huwag natin papahintulutan na nahadlangan ni Satan ang ating pong papuri at pagsamba sa Diyos nang dahil lamang po sa espiritu ng kayabangan. Amen. Pangit po ang espiritu ng pride. Amen. Pride comes in, distraction. Tingin po ang kayabangan sa buhay ng tao, ang kasunod po niyan ay pagkawasak. Tandaan po natin mga kapatid, maraming relasyon ang nasira ng dahil lamang po sa kayabangan. Amen. At kaya nga po mga kapatid, kung gusto natin maging maayos ang ating pong relasyon sa Diyos, matuto tayong magpakumbaba, kneel before His presence mga kapatid, wala po tayong magagawa. Kaya sabi po mga kapatid ni Rick Warren mga kapatid, happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Amen. Ito yan. Hallelujah. Kapag masaya ka, magpuri ka sa Diyos. Kapag nasa kaguluhan ka o mahirap na panahon, hanapin mo ang Diyos. Amen. Kapag ikaw ay nananahimik, sumamba ka sa Diyos. Kapag ka nakakaranas ka, mga ko, amen, ng masasakit na mga karanasan, magtiwala ka lamang sa Diyos. At sa bawat sandali, matuto tayong magpasalamat sa Panginoon. Number 2, ano pa po mga ko ang hindran na ginagamit ni Satan na hindran sa ating pagpupuri? Number 2 is the feeling of being unworthy. Amen. Yung lagi po natin sinasabing, ay, hindi ako karapat-dapat, ay, ako'y maruming basahan, ay, ako'y makasalanan. Lahat po tayo ay hindi karapat-dapat. Kailan tayo naging karapat-dapat? Amen. Nung tayo po'y ibigin ng ating Panginoon, nang tayo po'y pinatawad ng Panginoon Diyos, nang binayaran niyang ating mga kasalanan, dahil nga po, for all have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin is death. Amen. Tayo pong lahat na ko ay hindi nakasumpong ng biyaya sa Diyos. For all have sinned and come short, amen, of the glory of God. Tayo po ay nasumpong ang kulang. Amen. So kaya nga po, kung sasabihin natin laging, ay, kaya hindi ako makapagsamba sa Panginoon Diyos dahil ako ay unworthy. God knows that we are unworthy. Then how can we become worthy? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive all our unrighteousness. Kailan tayo magiging karapat-dapat muli sa Panginoon Diyos? Pag natuto tayong magpakumbaba at atin pong aminin ang ating mga pagkakasala, muli ang banal na dugo ng ating Panginoon Diyos. Amen. It mediates, it intercedes, mga kapatid, between you and God to reconcile us back again. Amen. To Him. Amen. For there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. And thank God for His precious blood that was shed on Calvary. Amen. Because that precious blood that was shed on Calvary, it never expires. Amen. Hindi po yan natapos. Amen. Yan po hanggang ngayon. Amen. Ay, ang kapangyarihan po ng pamamagitan ng dugo ni Kristo sa ating mga kapatid ko, amen, ay still existing sa pamagitan po ng kanyang banal na dugo. Kaya nga po ang kaligtasan na ko ay past, present, and future. Amen. Kinabered po ng banal na dugo ng ating Panginoon ang ating po mga panikong salvation package. Amen. Pinatawad niya tayo sa ating mga past sins, pinatatawad niya tayo sa ating present sin, at patuloy tayong patatawarin sa ating po mga future, mga panikong pamumuhay ng pagkakamali. Bakit? Because mga panikong, amen, the precious blood of the Lord Jesus Christ washes away our sins. Amen? It washes away our sins. Now, kailan tayo magiging worthy kung tayo po'y nagkamali, mga mananampalataya? If again, we confess that we have sinned against God and apologize and make sorry and ask forgiveness from the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, hindi maaari pong lumalapit tayo sa presensya ng Panginoon na mayabang.
Amen? Dahil kapag hindi may if we confess, meaning to say, you have to take the action. I have to take the action. Amen. Kung alam ko ako'y marumi, ako hindi karapat-dapat, what should I do? I have to confess my sin. I have to kneel down before His presence and ask the Lord for forgiveness and to reconcile me back again in His presence. Kaya nga po, salamat sa Panginoon dahil siya po'y mapagpatawad na Diyos. Amen. We have to learn, amen, to admit, amen, that tayo po ay nandito pa sa mundong ito. Narurumihan pa po tayo, mga kapatid. Amen? So ano po ang magiging dapat natin gawin? Matuto tayo, mga kapatid ko, lumapit sa Panginoon, humingi ng patawad upang mawala po ang damdaming you are not worthy. Kaya sabi po Romans chapter 8 verses 1 and 2, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Amen. Ang sabi po, mga kapatid, therefore, sabi po, there is therefore now no. Amen. The word is no. Amen. No. The word is no. No condemnation to them which are in Christ. Na hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong umunawa, hindi ka marunong lumimot, kaya punong-puno ng hinakit, galit at puot. Ang sabi po, mga kapatid ko, amen, hallelujah, meron kang condemnation. Amen? Pero kung ikaw ay mananampalataya, tao ng Diyos na lumalakad ayon sa Espiritu ng ating Panginoon at hindi ayon po sa laman, ang sabi po, mga kapatid ko, amen, hallelujah, for the law of the Spirit of life, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus, ay dumadalo sa gawain ng Panginoon at ikaw ay kinukondemn, kinukumbik, mga kapatid ko, na iyong puso at kinukondemn ka naman ni Satan. Amen? Na kahit na ikaw ay nakaluhod ng mga kapatid, amen, si Satan nandun na, ikaw ay nagsasabi, ikaw ay makasalanan, ikaw ay ganito at ganyan. Kanina lamang may ginawa kang ganito at ganyan. Si Satanas na nagdala sa atin sa kasalanan, ay siya din, mga kapatid ko, ang magko-condemn sa atin kapag tayo po lumuluhod at humingi ng tawad sa Diyos. Because Satan doesn't want you to succeed in your worship to God. He is trying to hinder your worship sa ating pong Panginoon Diyos sa pamagitan po ng condemning you, condemning us. Kinokondemn po niya tayo sa ating pong mga pagkakamali, sa ating pong pagkakasala. O ikaw, maglalasing ka, o ikaw kanina naninigarilyo ka, ikaw kanina uminom ka ng alak, ngayon magpupuri ka, ngayon magsasamba ka, ngayon ikaw ay ganito at ganyan. Si Satan na nag-tempt sa iyo sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, paggawa ng kasalanan, kapag ikaw ngayon ay lumuluhod sa patumingi ng tawad, siya din mismo ang nagko-condemn sa iyo. Bakit? Because ayaw niyang magtagumpay tayo na lumapit sa Diyos sa ating pong pagsamba. But then, we have to claim the promises of God. Amen? Ask the Lord's forgiveness. Ask the Lord, mga kapatid, amen, cleansing. Amen? Para sa ganon, tayo po'y muling makalapit sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon Diyos. Dahil sabi po, mga kapatid, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive all our unrighteousness. Satan cannot hinder our worship if we are kasalanan at kamatayan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga pagka tayo po ay nag-confess sa ating mga kasalanan, tingnan nyo, napapalaya po ang bigat ng ating mga puso. Pero as long as hindi mo pinalalaya ang iyong puso sa galit, puot at muhi at hindi ka marunong magpatawad, you will never experience the joy of worshiping God. Ay kalamang, pero hindi totoo sa puso mo iyong pagsamba. Amen? No, kaya nga po mahirap po maging peke sa presensya po ng ating Panginoon. No, sabi po ng Psalms 103 verse 12, how far has the Lord taken our sins from us? Gano'n po kalayo kinuha ng Diyos ang ating mga kasalanan? Ang sabi po ng Psalms 103 verse 12, farther than the distance from east to west. Amen. Sing layo pa, mas malayo pa, mga kapatid. The distance of east and west. Once God forgive, He forgets, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po pag nagpatawad, siya din po, mga kapatid, ay kanyang nililimot, mga kapatid po, ang mga mali natin pong nagawa. Now, kaya nga po, because of Jesus, the sin we cannot forget, God does not remember. Amen? Ang kasalanan po na atin po, mga kapatid, kung hindi malimutan, ang atin po Panginoon Kristo, hindi na po niya ito inaalaala. God does not remember our sins. Amen. Ang tao po lagi inaalaala ka. Amen. Upang hindi ka maging upang ikaw hindi maging worthy. Susumbatan ka lagi. Dati ganyan ka, ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan. Yan po ang gawa ni Satan. Pero sabi po, mga kapatid, because of Jesus, the sin we cannot forget. Ang kasalanang hindi po natin malimutan. Ang Diyos, amen, hindi na niya ito inaalaala.
Amen. Mabuti pa nga ang Diyos, mga kapatid, amen, hindi na niya inaalaala ang ating mga pagkakasala. Ay tayo po, mga kapatid, amen. Lagi nating naalaala ang mga anino ng ating pong nakaraan. Kaya nga po, mga kapatid, we do not have to live from the past. Hindi po tayo dapat mabuhay sa ating pong kahapon. Ang kahapon ay tapos na. Amen? Ang kahapon po ay nagawa na natin. Amen? Kalimutan na po natin yan. We have to walk in the newness of life. Tayo po lumakad sa pagbabago po ng buhay, sa pagsunod po natin kay Kristo Jesus. You will never regret, mga kapatid ko, a decision to trust God. Hindi mo maaaring pagsisihan ang iyong ginawang desisyon na magtiwala po sa Diyos. Kapag binigay po natin ating tiwala sa Panginoon, we can move forward in faith. Makapagpapatuloy po tayo sa pananampalataya at makapamumuhay po tayo ng may kapayapaan po sa Diyos. At kapag tayo po ay namumuhay sa kapayapaan po sa ating Panginoon, He empowered us. Binibigyan po tayo ng Panginoon Diyos ng kapangyarihan, ng kalakasan upang makatayo po, amen, at makasunod tayo sa kanyang naisin ng meron pong buong puso, mga kapatid. Na, number 3, amen, ano pa po ang ginagamit ni Satan to hinder our, mga kapatid, worship to God? Your heart, our heart. Ka sa Diyos. Dahil alam mo, sa ganang sarili mo, na ikaw mismo ay hindi karapat-dapat. Ikaw na mismo ang natutunaw sa iyong sariling mantika. Kaya nga po, sabi po, mga kapatid, ng Proverbs, chapter 4, verse 23, bantayan natin ang ating mga puso. Bakit natin dapat bantayan ang ating mga puso? Saan daw natin dapat bantayan ang ating mga puso? Sa anumang anyo ng kasalanan, sa anumang anyo ng karumihan, sa anumang masamang pita na laman, sa anumang masamang pag-iisip, masamang damdamin, sa anumang bagay na nagpapalayo sa 15 verses 1 and 2, Lord, who may dwell in your sanctuary, who may live in your holy hill, he whose walk is blameless. Ayan, sabi ko, kapatid, sino makakapanahan sa iyong sanctuaryo? Sino ang makapanahan sa banal mong bundok? Ang sabi po ng verse 2, yaong mga lumalakad ng walang kapulaan, walang kasiraan, walang karumihan, at yaong gumagawa kung ano ang matuwid, at yaong nagsasalita ng katotohanan mula sa kanyang puso. Ayan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sino daw po makakapanahan sa banal na sanctuaryo po ng ating Panginoong Diyos? Amen. Sino daw po, mga kapatid? Ang sabi po ng verse 2, yaong mga lumalakad ng walang kasiraan, who walk blameless. Ayan. Kaya nga pagka tayo po ay lumalakad sa katwiran po ng ating Panginoong Diyos, ang sipag nating dumalo ng gawain, ang sipag nating manalangin, ang sipag natin, mga kapatid, kung lumuhod sa Diyos, umiiyak sa presensya niya. Bakit? Dahil, mga kapatid, tayo lumalakad ng matuwid. Amen. Yan ang makalalakad po sa sanctuary po ng Diyos. Sabi po ni David, Lord, sabi niya, who may dwell in your sanctuary? Sino makapanahan sa Panginoon sa iyong sanctuaryo? Sino makapamumuhay, Panginoon, sa iyong banal na bundok? Ang sabi po ng verse 2, yung mga lumalakad ng walang karumihan, blameless, at yung mga gumagawa ng ano daw, katuwiran. Amen? At yung ano daw, nagsasalita ng katotohanan mula sa kanyang puso. Ayan. Take note of that. Amen? We have to take note of that. If we would like to enjoy the worship, if we would like to enjoy the presence of God while we are worshiping in the beauty of His holiness. Amen. Ang sabi po, mga kapatid, ito, sino makakapanahan sa kanyang kabanalang, sa banal niyang sanctuaryo? Ang mga lumalakad ng walang kasiraan, ang mga gumagawa ng katwiran, ang mga nagsasalita ng katotohanan mula sa kanyang puso. Kaya bantayan po natin ating mga puso, mga kapatid. Bantayan nating lahat. Dahil ang puso ay mandaraya, ang puso ay tampuhin, ang puso, mga kapatid, na andyan po ang buhay, mga kapatid ko. Amen. Kaya nga kung ano ilalagay mo sa iyong puso, yan, mga kapatid ko, amen, ang ikikilos mo. Yan ang igagalaw mo. Yan po, mga kapatid ko, amen, ang iyong, mga kapatid kong, hallelujah, magiging, mga kapatid kong attitude of what the day would be. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, guard our heart. Amen. Secure it by the power of His Holy Spirit. Mahalaga po ang banal na Espiritu Santo na siyang manahan po sa ating mga puso. Kaya sabi po, mga kapatid ko, ng Philippians chapter 4 verse 8, kung ano po dapat natin gawin sa ating mga puso. Ang sabi po, finally, brethren, whatsoever things are true. Ano daw ang katotohanan? Amen? Finally, brethren, whatsoever things are true. Kung ano daw po yung mga bagay na totoo, kung ano daw po yung mga bagay na honest, kung ano daw po yung mga bagay na just, matuwid, kung ano daw po yung mga bagay na dalisay, kung ano daw po yung mga bagay na lovely, kung ano daw po yung mga bagay na mabubuting balita, if there be any virtue, amen, and if there be any praise, think of these things. Ayan, yun daw po ang ilagay natin sa ating mga puso.
mga bagay na totoo, mga bagay na honest, mga bagay na just, matuwid, mga bagay na malinis o dalisay, mga bagay na maganda, mga bagay na mabubuting balita. Yan. Yan daw po ang dapat natin ilagay sa ating mga puso upang hindi hadlangan ni Satan ang atin pong pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Dahil once na ang puso mo ay pinasok ng galit, puot at muhi at sama ng loob, hindi ka makakalapit sa banal na presensya ng Panginoon. Mahihiya kang sumamba sa Kanya. Amen? And God hates hypocrite. God hates those people who pretend. Amen? Hallelujah. Kaya nga pag tayo mali, it's better for us to humble ourselves in the presence of God, ask for forgiveness, and seek His forgiveness, mapatid ko. So upang ma-enjoy po natin ang pagsamba po natin sa Panginoon. Anong man kong relasyon, hanggat hindi ka marunong magpakumbaba at humingi ng tawad o hindi umunawa, hindi mo mararanasan ang magandang pagsasama sa iyong buhay. Tandaan po natin, mapatid, ganyan din po sa spiritual. Amen. If you would like to enjoy the presence of the Lord, learn to do what is right and learn to hate those things that are hateful in the eyes of the Lord. Now, kaya sabi po what you are searching for and chasing after reveals the God that is winning the war in your heart. Ayan. Kung ano po yung mga bagay na iyong hinahanap at iyong ninanais, ito daw po magpapahiwatig kung ano po ang Diyos na nariyan sa iyong puso. Amen. Kung ano po nag-ahari sa iyong puso. Amen. Kaya nga po kung ang puso po natin puno ng pag-iimbot, puno ng kasamaan, puno pumapalit ko, amen, ng galit po at muhi at inggit, yan pumapalit ko, amen, ang magiging hadlang sa iyong paglapit po sa Diyos. Kaya sabi po ay, Dear God, please open the eyes of my heart to see the wonderful things you have planned for me. Amen. Buksan mo, O Diyos, ang mata ng aking puso. Amen. Upang sa ganun makita ko ang mga bagay na maganda na iyong plinano para po sa akin. Praise God. So kaya nga po, hallelujah. Tandaan po natin ang number 3, amen, na hadlang, ginagamit na hadlang sa atin ni Satan upang tayo di makalapit sa pagsamba sa Diyos ay ang atin po mga puso. Kaya linisin po natin ating mga puso. Remove all the cobwebs. Remove all those, hallelujah, garbages inside our heart. Release it and learn to give all to Jesus. Sabi nga po ng awit, give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams and broken hearts and wounded toils, mapatid. So, ibigay po natin lahat sa ating pong Panginoon Diyos upang tayo po makalapit sa pagsamba sa Kanya. Kaya sa the more po tayo lumalapit sa Kanya, the more po natin ibigay ang mga bagay na nagiging hadlang sa ating pong pagpupuri sa Panginoon Diyos. Amen. Tandaan po natin, mga kapatid, hallelujah, hindi po maganda na tayo po, ang puso natin ay lagi nakalagak sa kayamanan. Hindi po masamang maging mayaman, pero mga kapatid, kung ang kayamanan ay nagiging hadlang sa iyong pagsamba sa Diyos, hallelujah, yan po hindi nakalulugod. Hindi po masamang trumabaho, pero kung mga kapatid, ang trabaho mo ay nagiging hadlang sa iyong pagsamba sa Panginoon Diyos, ang Diyos na nagbigay sa iyo, isang araw, ang Diyos din ang babawi ng mga bagay na pagpapala na ginawa mong hadlang sa paglapit sa Diyos. Amen. Kaya nga, the more natin the more kang pinagpapala, the more mo nakikita na ang Diyos ay mabuti sa buhay mo. Amen. The more kang pinagyayaman ng Panginoon, dapat lalo kang maging mayaman sa pagsamba, pagpapahinuhod, pagpapakumbaba sa ating pong Panginoon Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, hallelujah, kung tayo po pinagpapala, it's because God loves you. Amen. But He doesn't want you to be proud. He doesn't want you to be greedy. Amen. Ayaw po ng Panginoon Diyos na maging sakim ka at maging makalimot ka na ang Diyos na nagpala sa iyo. Number 4, mga kapatid, amen, na hadlang na ginagamit ni Satan sa ating pagpupuri is the unforgiving spirit. Ang puso, ang espiritong hindi marunong magpatawad. Kung babasahin po natin sa Matthew 18:21-35, napakaganda po ng istorya niya. Sa tao pinatawad po ng Panginoon Diyos. Ngunit pagdating po, mga kapatid, amen, hallelujah, itong tao pinatawad ng Panginoon Diyos, hindi niya mapatawad yung kanyang mga kasama sa buhay. No, kaya nga po, mga kapatid, ang unforgiving spirit, mga palikoymen, ito po ay hadlang na sa pagsamba natin sa Panginoon. Sabi po ng Hebrew, chapter 12, verse 15, see to it that no one comes short of the grace of God. See to it that no one comes short of the grace of God. That no root, walang dapat maging ugat ng mga bitterness that springs up, causes trouble, and by it many be defiled. Ayan. Pakasiguraduhin mo na walang mga ugat ng sama ng loob, hinanakit, galit o puot na siya mapag kung that is springing up,
that causes trouble, na siya nagiging sanhi ng iyong ligali, na nagiging sanhi kung bakit ikaw ay hindi mapayapa, hindi ka matahimik. Ayan. Kaya nga, pagka ikaw hindi makatulog sa gabi, amen, eh dahil siguro ipinapalaala sa ng Panginoon Diyos, amen, na yung puso mo ay punong-puno ng galit, puot at muhi, kaya wala kang hibig na pagtulog. Kaya nga sabi po ay, bitterness is springing up causes trouble. Amen. Ang mga samaan ng loob, mga kapatid ko, yan po ang nagiging sanhi ng kagulumihanan. At yan din, ang sabi po, ang magpaparumi sa iyo. And by it, many be defiled. Yan. Kaya nga po, alisin po natin ang espiritu hindi marunong magpatawad. Hindi na po mahalaga, ay, may kasalanan si Nanay Seni, ay, may kasalanan si Sister Eva, ay, may kasalanan si Pastor. Hindi po yan mahalaga. Amen? Kung alam mo ito'y tama, gawin mo ang tama. Amen? Now, ang sabi po ba, everyone makes mistakes in life. Dapat po nating tandaan yan. Bawat isa po sa atin ay gumagawa po tayo ng pagkakamali o nagagawa po tayo ng pagkakamali. Everyone makes mistakes in life. But that doesn't mean they have to pay for them the rest of their life. Amen? Hindi mangyapat nagkamali ka noon ay habang panahon ka mapariko, amen, uusigin ng iyong pagkakamali. Amen? Sometimes good people make bad choices. Amen? Sometimes good people make bad choices. It doesn't mean they are bad. It means they are human. Tandaan po natin mga kapatid. Hallelujah. Na kung tayo man po, ang sino man po ay nakagawa sa atin ng mali, mga kapatid, ay hindi dahil sa yung taong yung masama, kundi dahil mga kapatid ko, siya din ay tao katulad po natin, na tayo po yung nagkakamali. Wala pa naman pong perfect saints. Wala pa naman pong perfect church. Hanggat di pa po dumarating ang rapture, tayo po ay pare-pareho nagkakasala, nagkakamali. Kaya kung babantayan mo ang mali ng iyong kapatid sa pananampalataya, mga kapatid ko, amen, hallelujah, magkakatisuran kayo. Amen, bakit? Dahil ikaw mismo ay hindi rin perfect at magiging tao binabantayan mo ay hindi pa rin perfect, mga kapatid. So we better, mga kapatid, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya sabi ko, forgiveness doesn't excuse their behavior. Amen. Hindi mangyapat pinatawad mo na sila, ay papanig ko, amen, ay okay na lang yung kanilang maling ugali. No. Amen. Forgiveness doesn't excuse their behavior. Kapag ka natuto magpatawad Nanay Florida, hindi ibig sabihin ay tinotolerate mo ang kanilang maling ugali. Bagkus, ang sabi po, dahil ang pagpapatawad, tumapal ko ang mag-prevent ng behavior. Ang sabi po ay forgiveness prevent their behavior from destroying your heart. Ayan. Hallelujah. Dahil sa pinatawad mo yung mga taong gumawa sa iyo ng kasalanan, hallelujah, ikaw mga kapatid, ay gumawa ng bagay na hindi kasisira ng iyong puso. Dahil po ang tao mga kapatid, kung hindi man magpatawad, siya mismo ang nasisira. Amen. He is destroying his own heart. Amen. Bakit? Dahil hindi po siya magkaroon ng peace of mind, hindi po siya magkaroon ng kagalakan, hindi po siya magkaroon ng joy sa kanyang puso. Bakit? Because he is always bothered by this unforgiving spirit. Amen? Hindi siya po ay lagi ginugulo nitong kanya pong spiritong hindi marunong magpatawad. Kaya mukha pala ng tao, makita mo, gigil na gigil ka. Ikaw mapal ko ay nanggagandalaiti, ikaw mapal ko ay halos pumatay na ng tao mapal dahil sa sobrang mong galit. So, sino po naapektuhan? Ikaw mismo na nagkikimkim ng galit at hindi marunong magpatawad, winawasak mo ang iyong sariling puso, winawasak mo ang iyong sariling buhay. Amen? Sinisira mo ang iyong araw dahil pinapahintulutan mo na yung iyong galit, amen, ay siyang maghari sa iyo. Kaya nga po, forgiveness doesn't mean excusing their behavior. Bagkus, forgiveness prevents their behavior. Ang pagpapatawad mo, amen, ito po ang nagiging weapon mo upang hindi ka sirain, amen, ng kanilang maling ugali. Amen? Upang hindi sirain ang iyong puso ng kanilang maling ugali. Sa pagpapatawad mo, ikaw ay nagiging victorious dahil nakakapamuhay ka ng may kapayapaan, may kagalakan, at walang kabigatan sa iyong puso. Dahil hindi mo ito dinala, hindi mo nilagay sa iyong puso bago binigay mo sa Panginoong Diyos. Ipinagpasa Diyos mo na. Kaya nga po yung sabi, bahala na po ang Diyos sa Kanya. Amen? Hallelujah. You have to become normal and learn to forgive and treat those people, mga kapatid, amen, and understanding them that they are still human, committing mistakes, mga kapatid ko. Amen? And pray for them that one day, they realize, amen, the wrong deeds sa iyo, upang sa ganun, they themselves will apologize and accept their mistakes. Amen. But then, do not allow their bad behavior
Amen. To destroy the equanimity of your life. Upang wasakin ang katahimikan ng iyong buhay. Kaya sabi po, having an unforgiving heart leads to what? Bitterness, and a heart that is bitter cannot love. Ayan. Hallelujah. Ang pagkakaroon po ng isang pusong hindi marunong magpatawad, ito pinagdadala sa kanya sa ano daw? Sa sama ng loob, bitterness. At ang puso po na bitter, punong-puno ng galit, ay hindi po makapagmamahal. Amen? And a heart that is bitter cannot love. Amen. Kaya nga po mga kapatid, learn to forgive. We have to forgive. Do not allow Satan to use this unforgiving spirit to hinder your worship. Amen. Because you can never experience the joy of being in the presence of the Lord if you have this unforgiving heart, mga kapatid. Forgiveness is important not for the person that wronged you. Amen. But for you. Amen. Hindi ang kapatawaran, ang pagpapatawad po ay napakahalaga. Hindi po doon sa taong nagkasala sa iyo, kundi mapay ko, hallelujah, para sa iyo. But for you. An unforgiving heart is a bitter one. Ang puso hindi marunong pong magpatawad ay punong-puno po siya ng sama ng loob. Amen. Kaya nga po, hallelujah, sabi po mga kapatid ko, forgiveness is important not to the person that wronged you. Hindi po mahalaga doon sa tao mapay kung hallelujah nagkamali sa iyo, kundi para sa iyo. Praise God. Learn to forgive for the sake of yourself. Amen. Matuto tayo magpatawad alang-alang sa iyong sarili. Dahil kapag ang tao ay laging punong-puno ng bitterness, ng galit, puot at muhi, siya po ang nagwawasak ng kanyang sariling kapayapaan. Number 5, mapati, unfocused, distracted mind is elsewhere. Ayan, ito po ang ginagamit din ni Satan na isa pa kong susi ng paghadlang ng pagpupuri po natin. Yun pong unfocused, distracted mind. Amen. Yun pong pagiging wala po sa focus. Praise God. At lagi pong isip po natin ay distracted at ang ating pong isipan ay lagi pong nasa ibang lugar. Kaya sabi po kapatid ko ng 2 Corinthians chapter 10 verse 5, pag tayo po nasa presensya ng Panginoon, ang sabi po ay casting down. Amen. Imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Dapat po natin mapatitiming ibigay, amen, hallelujah, sa Diyos ang ating buong puso, isip at kalot, espiritu habang tayo po ay lumalapit sa pagsamba po sa ating Panginoon. We demolish arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Kaya nga po, ibigay po natin lahat ng ating pong mga puso, ang ating pong isip, ang ating pong espiritu sa Panginoon Diyos, ang mga bagay na humahadlang sa atin, ilagat po natin sa Panginoon kung gusto natin pong maging masaya sa pagpupuri at pagsamba po sa ating Panginoon Diyos. Dahil po yung mga masamang haka na ating pong pag-iisip, ay baka galit si brother, ay baka galit si pastor, ay baka magalit si sister, ay naku siguro iba-iba sinabi niyan, ay siguro ganito na naman binulong niyan, ay siguro yan po mga masamang isip na yan. Yan po mga paliko, amen, ang siyang pumipigil sa pagsamba mo sa ating Panginoon Diyos. Distracted ka ng iyong paghahanap buhay kasi lubog ka sa utang. Wala ka nang ginawa kundi kayo puro hanap buhay. Kaya tuloy pati pagsamba mo sa Diyos naapektuhan dahil mga paliko, kayod marino ka, maghapon, magdamag kang tumatrabaho. Bakit? Kasalanan mo din eh. Amen? Ikaw ang nagdala ng mga kabigatang dapat ay hindi mo nararanasan kung marunong ka lamang sumunod sa layunin po ng Diyos. Amen. Tandaan po natin, much is given, much is required. Naghangad ka ng sobrang dami, natural na kapatid, mas marami ang iyong kabigatan. Naghangad ka na ikay kumita ng marami, naghangad ka mapal to, amen, hallelujah, na ikaw ay bumili ng kung ano-ano, nangutang ka kung saan-saan, natural mga kapatid, magbabayad ka sa everyday ng iyong income, hallelujah, kaya kayod marino ka, so wala kang kapayapaan. Ano nangyayari ngayon? Nadidistract ang iyong pagpupuri, ang iyong pagsamba, paglingkod sa Panginoon Diyos, nang dahil sa marami kang obligasyon na iyong inilagay sa iyong sarili na dapat ay hindi kung ikaw lamang ay marunong sumunod sa nais po ng Diyos. Kaya huwag kang masyadong maging greedy, huwag kang masyadong maging mapaghangad ng mga bagay na mapay ko, hallelujah, hindi mo naman kaya.
Kaya tama po sabi ni Pablo, learn to be contented. Matuto tayo makontento kung ano meron po tayo. Dahil sa sobra pong paghahangad natin sa buhay na to, ito po ang nagdadala sa atin sa tinatawag na kahirapan. Natural. Amen. Binigyan ka ng bisikleta. Amen. Nangarap ka na magkaroon ng kotse. Ay hindi naman mo kayang magbayad ng kotse. Amen. Nagkaroon ka lamang ng 20,000. I-deposit mo sa kotse. Hindi mo na inisip ka agad mapag na sa susunod na buwan, magbabayad ka ng another 20,000. So natural, kayod, marino ka, tuloy na yun. Kayod, talagang trabaho, umaga, araw, tanghali, umulan, umaraw, mapati. Amen. Trabaho ka. Bakit? Dahil lubog ka. Tama ang salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Alipin ka ng mga taong nagpautang sa iyo. Amen. Ang taong nagkautang ay alipin ng taong may nagpautang sa iyo. So kaya nga po mga kapatid, mas maganda pa rin na learn to be contented in what you have mga kapatid. Matuto tayo makontento kung ano po meron tayo. At huwag po natin kalilimutan po ang Diyos. Matuto tayong sumamba sa Panginoon kung ano po meron tayo. Amen. Dahil God will bless you if you just do what is right mga kapatid. Amen. Na kaya sabi po, let us fix our eyes on Jesus. Sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 2. Amen. Looking unto Jesus. Patuloy naman po natin ituon ang ating paningin sa ating pong Panginoon Diyos upang hindi po mailayo sa atin, hindi po maagaw ni Satan ang ating pong mata, paningin po sa ating Panginoon. Kaya sabi po, when you focus on what you want, everything else falls away. Ayan. Kaya kapag masyado kang nakatitig sa pananalapi, sa mga bagay na material, ayan, kaya tuloy ang iyong pagsamba affected. Instead sana nananalangin ka, ayan, trabaho ka pa rin ng trabaho. Instead sana nagpupuri ka, ayan, trabaho ka pa rin ng trabaho. Instead sana ikaw mapay nakadadalo sa gawain ng Panginoon Diyos, ayan, wala, mapalito, nahadlangan ka. Bakit? Dahil nilubog mo ang iyong sarili sa napakaraming obligasyon. Now, kaya nga po sabi, if the enemy can distract you from your time alone with God, then he can isolate you. Ayan, kung ang kaaway po, amen, ay kaya kanya mapalikong gambalain, amen, i-distract ang iyong panahon sa paglapit mo sa Diyos. Kaya ka rin niyang i-isolate, ihiwalay sa lahat ng bagay. Amen. I-isolate you from the help that comes from God alone. Kaya ka rin niyang ilayo, amen, sa tulong na dapat ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Kaya nga, hallelujah, learn to come near. Amen, sa atin pong Panginoon. Number 6, mga kapatid, ano pang kaaway, ginagamit ng kaaway sa atin pong mga pagbubuhay upang hadlangan, atin pong pagpuri, pagsamba sa Diyos. Our emotion. Ayan, pagkasobra kang sentimiento di karabaw, masyado kang matampuhin, masyado kang madamdamin, amen? Masyado ka maparikong, nagkikimkim ng sama ng loob. Ay, hindi pastor, hindi ako magpupuri hindi ako muna dadalo, dahil ako'y galit. Ako'y galit kay pastor, ako'y galit kay sister, ako'y galit kay brother. Lahat na lang, pati pusa kagalit, pati aso kagalit. Lahat na lang mga kapatid ko, may kagalit. Amen? Hallelujah. Pati mukha niya, kagalit niya mga kapatid ko yun. Kaya mahirap pumapag ko yung emosyon mga kapatid. Mahirap pumapatid. Kaya pati pagtingin niya sa salamin, galit din siya sa mukha niya mga kapatid ko. Ganyan pumapatid. Pag yung taong masyado siyang emotional mga kapatid, na overcome ang kanyang emosyon ng galit mga kapatid, lahat, kaaway po niya. So, hindi tuloy makapagpuri mga kapatid. Galit sa tugtog, galit sa mga awit, galit sa nagpre-preside, galit mga po sa nagtuturo, galit sa mga po sa usher, galit pati doon mga kapatid ko sa binabaril yung noo, galit lahat mga kapatid. Pati sa pagbubuhos ng alcohol, galit na galit mga kapatid ko. Pati yung pagsulat mga kapatid ng pangalan sa logbook, galit din mga kapatid ko, amen. Ayan mga kapatid ko, amen. Galit, pati sa tusino, anuman templa, galit pa rin mga kapatid ko, amen. Masama pa rin mga kapatid ko. Mahirap talaga yung mga taong puro emosyonal, mga kapatid. Amen? Pinasarap mo na yung tusino, may pula pa rin, mga kapatid. Hindi daw lasa tusino, lasa daw apritada. Ano ba naman yan? At bakit naging apritada naman yung tusino ko, mga kapatid ko? Tusino na nga yan eh. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid, hallelujah, hindi mo nga talaga ma-praise ang ma-please ang tao. May kanya-kanya po. Kaya nga kung ikaw emotional and you are going to base your worship to God based on your emotion, you cannot worship God. Amen? Natural, there are lots of people who keeps on criticizing. May mga tao talagang critical, masyado pong mapula, masyado pong marami pong sinasabi mga kapatid. Amen? Kaya nga po mahirap po yung mga ganyang klaseng tao mga kapatid ko. Amen? It will hinder your worship mga kapatid. Kahit na anong pagpapaganda mo na, makikita pa rin mga kapatid ko na makikita pa rin yung butas ng iyong tagihawa,
Mga kapatid ko, kahit na ano na ahit mo sa bigote, may makikita pa rin, mayroon pa rin daw na hindi na ahit. Ganyan po yung mga taong critic. Yan po ba, tinititigan kang masyado. Kaya nga, kung i-base ng iyong emotion, para tingin mo, ang ganda-ganda na ng kulay ng damit mo, pulang-pula. Yung pala, tingin naman sa'yo nung itukil, ay, mukhang Bisaya, mukhang Mangyan, ay, naku, mukhang Igorot. Yan mga kapatid ko yan, mga ganyan. Amen? Ngayon, tuloy, kung ikaw ay tampuhin, hindi ka tuloy makapagpuri because you base your worship on your emotion. Amen. Na hindi ka lamang nakamayan doon nung pumasok sa church at ikaw inaabot mo yung kamay, iniabot mo man ibaril at tininan yung iyong temperature, nagtampo na tuloy mga kapatid ko, ayaw na. Dati nasa harapan, ayaw na sa harapan, pumunta na po sa likuran mga kapatid. Dahil mga kapatid ko, instead na abutin yung kamay ko, binaril agad ang noo ko mga kapatid ko. Ayun ang nangyari mga kapatid. Kaya mahirap po ang masyadong tampuhin. Yan ang ginagamit ni Satan upang ikaw ay hindi tuloy makapagpuri. Amen. Ayan, napansin lang yung pantalon mo. Ayaw mo na magpuri mga kapatid ko. Sabihin, hey, nakita yung pantalon ko. Eh di, ang ganda niyan. Di sa susunod, igawin mo ulit square pants. Mga kapatid, ay, naka-square pants ako. O, ganyan mga kapatid ko. Amen. So, kaya nga, kung lagi mo mapal kung i-base ang iyong pagpupuri sa pagsamba, ang iyong pagsamba sa emosyon mo, matitisod ka talaga. Dahil there is no such perfect. Wala pa pong perfect mga kapatid. You cannot find somebody that is perfect. Amen. You have to expect that always meron pong critic, meron po laging mag-criticize sa iyo. Kahit anong sarap na ng luto mo, meron pa rin masasabi. Kahit anong ganda na ng suot mo, meron pa rin makikita. Kahit na anong ganda na mga pagtuimen ng iyong pagtuturo, may mag-criticize pa rin. Kaya nga po, Satan is using your emotion. Lalo na mga parin ko, pag tayo mga leader, tayo po mga tumatayo, kayo mga tumatayo diyan sa AFCN, sa UAE, amen? Do not allow your emotion to overwhelm you. Amen? Learn to accept criticism. Learn to accept, amen, those critics. Hallelujah. But you do not have to put it in your heart. Amen? Huwag mong ilagay. Kaya sabi po ng Matthew 26 verse 41, watch and pray. Magbantay kayo at manalangin. Amen? So that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Amen? Manalangin kayo. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong bumagsak sa tukso. Dahil ang espiritu po ay willing, ngunit ang body po natin ay napakahina. Kaya sabi po ng Romans chapter 7, 20-23, for in my inner being I delight in God. In my inner being I delight in God's law. But I see another law at work in the members of my body, waging war against the law of my mind, and making me a prisoner of the law of sin at work within my members. Ayan, nasabi po ba ko ay, hallelujah, waging war against the law of my mind. Ayan, kaya nga po, sa isip natin, mga kapatid, amen, hallelujah, nandiyan ng bisa nananalangin na tayo, nagpupuri na tayo, nakaluhod na tayo, pero yung pong ating isipan, binubumba pa po tayo, mga kapatid, amen, ni Satan ng mga condemnation, ng mga conviction. Yan, sasabihin sa iyo, mga kapatid, amen, oh, di ba kanina galit na galit ka? Di ba kanina ikaw ay nagsalita na? Di ba kanina inaawin mo kapitbahay mo? Ngayon magpre-praise the Lord ka, mag-hallelujah ka. Oh, di ba ka ikaw kanina ay ganito at ganyan? Tapos ngayon hahawak ka ng gitara, aawit-awit ka. Yan. Ganyan po ang tinig ni Satan. He will bombard you with all this conviction, this guilt, mga kapatid, to hinder your worship to God. Amen. Kaya nga po, there is a law. Sabi po, waging war against the law of my mind. Amen. And making me a prisoner. Ayan. Kaya nga, kapag ikaw ay mahina at iyong in-entertain ang mga negative na ito na sinasabi sa iyo ni Satan na, oh yan, magalit ka, yan, maghinanakit ka, yan, huwag ka magpatawad, ganito ang sinabi niya, ganito ang ginawa niya sa iyo. Yan. Ang sabi po ay, making me a prisoner of the law of sin. Ginagawa ka muling bilanggo ng batas ng kasalanan. Amen. Na siyang gumagawa sa bawat bahagi ng iyong katawan. Kaya ano nangyayari? Dahil sa hindi mo napagwagian yan, makita mo pa lang ang mukha ng taong yan, nanginginig ka na sa galit. Muhing-muhi ka na, ayaw mo nang makita. Bakit? Because you become again a victim of this prisoner of the law of sin at work within my members. Pinahintulutan mo kasing kapusan ka muli ng batas ng kasalanan na siyang gumagawa sa bawat bahagi ng iyong katawan. Kaya nga po, do not allow your emotion. Amen. We are not worshiping God based on our emotion. Amen. We worship God because we know the beauty of His holiness. Because we know that He deserves our praises and worship.
because He deserves our worship. Amen? Because He's God. We worship Him not based on emotion. We worship Him because we know that He is God. Na siya po ay Diyos at wala na pong ibang Diyos. And He deserves only to be worshipped. Kaya nga po, when we put our cares in His hand, He puts His peace in our hearts. Ayan, kapag inilagay po natin ang ating pong mga alalahanin, ang ating pong mga bagabag sa kamay po ng Diyos, ang inilalagay naman ng Panginoong Diyos sa ating mga puso ay ano daw? Kapayapaan. Amen. Pag nagtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng bagay, kapayapaan po ang ibinibigay po niya sa atin. Kaya sabi po amen, ng Hebrew chapter 12 verses 1 and 2, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, fixing our eyes on Jesus. Atin po kung iwanan na, alisin na po natin ang mga bagay na humahadlang sa atin at ang mga kasalanan amen, na gumagapos po sa atin. Amen, na siya naging hadlang na ating po pagpupuri at pagsamba po sa Panginoong Diyos. Bagkus, sabi po sa Hebrew, ituon po natin ang ating paningin sa ating pong Panginoong Hesus Kristo. Dahil siya po ang ating pong kaligtasan, siya po ang ating Diyos, siya po ang ating pag-asa, siya po ang ating strong refuge in times of trouble. Amen. And the righteous run into it. Amen. At ang mga matuwid ay tumatakbo sa Kanya. Now, kaya nga po, your journey may require much of you, including giving thanks in difficult circumstances. Matuto po tayo na maglakbay sa mundong ito, kahit po sa mahihirap na bagay, na magpasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos. Sabi po, we were made for God, and until He is our greatest pleasure, all the other pleasure of this life will lead to emptiness. Dapat po matuto tayo na ang Diyos po ang lahat at mahalaga sa buhay po natin, na siya po ang ating kagalakan. Or else, mapatid, kapag kaiba ang ating pong hinagad, yun ay magdadala sa atin sa tinatawag na kakulangan. Emptiness. Amen. Huwag po natin hangarin ng mga bagay na magdadala po sa atin sa buhay na ito. Amen. Sa wala pong kakontentuhan. Kaya nga po, God gave worship so that we might become partners in His highest purposes. Kaya nga po tayo binigyan ng Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Ng pagsamba upang tayo maging kabahagi ng Kanyang pinakamataas na layunin. How do you know when God is at the center of your life? When God is at the center of your worship, when He's not, you worry. Malalaman po natin kung ang Diyos po ang sentro ng ating pamumuhay, kung ang Diyos mismo ang sentro ng ating pagsamba. Ngunit kung siya po ay hindi natin sinasamba, at tayo puno ng bagabag, mapal po, meaning to say, God is still not the center of our life. Now, only in the act of praise and worship can a person learn to believe in the goodness and greatness of God. Only in the act of praise and worship, praise God, can a person learn to believe in the goodness of God's greatness. Kaya there is never a time or a situation in which we cannot worship God. Wala pong panahon, wala pong pagkakataon na dapat po ay hindi tayo sumamba sa Diyos. There is no valley, there is no death, no darkness where God is not worthy of all praise and all glory. Wala po mga kapatid kong bagay. Hallelujah. Praise God. Na magsasabing ang Diyos ay hindi po karapat-dapat natin purihin at sambahin. Amen. There's no valley, there's no death, there's no darkness where God is not worthy of all praise and all our glory. Kaya nga po, worship mga kapatid. Amen. Let the word of Christ richly dwell in you. Amen. Which within you with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing and thankfulness in your heart to God. Singing with thankfulness in your hearts to God. Kaya nga po sabi mga kapatid, let the word of Christ dwell in you richly. Manahan sa atin po ang salita ng ating pong Panginoong Diyos na may kasaganaan. Amen. Na meron pong wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Kaya nga po nagpapasalamat po ako mga kapatid, amen, na tayo binigyan ng isang nanay Florida na marunong pong gumitara, marunong umawit. Kaya salamat sa Panginoong Diyos na mayroon po tayong mga kasama, mga kapatiran. Hallelujah, na siya po nagiging kaakibay po natin sa gawain po ng Panginoon. Dahil tunay
na masarap po na ang mga kasama natin ay mga mananampalataya na kasama natin pumupuri, sumasamba po sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi po mga kapatid ko ay, hallelujah, singing with thankfulness, umaawit na may pasalamat, pusong nagpapasalamat po sa Diyos. Puri ng Panginoon. Hallelujah. To sum up mga kapatid, let's sum up this lesson. What are the 6 ways the devil can bind our worship? Number 1, pride. Amen. Number 2, the feeling of unworthy. Number 3, your heart, your unforgiving spirit. Number 4. Number 5, unfocused, distracted mind. And number 6, emotion, your emotion. Hallelujah. Kaya nga po, iwasan po natin ang 6 na to. Amen. Ang 6 pong ito na siya nagiging hadlang ng atin pong pagsamba po sa ating Panginoon. Ang 6 na to ang ginagamit po ng kaaway upang hadlangan tayo sa pagsamba natin po sa Panginoon. Pero tandaan po natin, greater is He that is in us than he that is in the world. And always remember this, God inhabits the praises of God's people. Magandang gabi muli sa inyo mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon Diyos. Dalangin ko na kayo pinagpala sa ating pong Bible study, sa ating pong live Bible study. At nawa po mga kapatid ko, amen, gawin po natin ang pagsamba sa Panginoon Diyos ng mayroon pong malinis na puso upang ating pong maranasan ang revival, hallelujah, sa ating pong mga buhay. Tandaan po natin, God inhabits the praises of God's people. Amen. But God cannot inhabit, amen, hallelujah, kung tayo po ay punong-puno ng galit, puot at muhi at sama ng loob sa ating pong kalagitnaan. We have to learn to do what is right for the glory of the Lord. Good night. Amen. Sa ating pong lahat muli. Happy birthday kay Brother Neil Castillo. Happy birthday din kay Nanay Mila Apostol. Purihin ng Panginoon Diyos. Amen. Kayo po ay bigyan nawa ng ating Panginoon ng mahaba pang buhay at patuloy na kalusugan at kalakasan. Ingatan muli kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong suporta sa gawain ng Panginoon Diyos dito po sa Pilipinas. Salamat po sa inyong mga prayers. Salamat po sa inyong encouragement. Salamat po sa inyong mga panalangin na patuloy sa inyong lingkod, sa inyong pastor. At salamat na kayo po ay nariyan at kasama namin sa hirap at ginhawa. Salamat po at kayo nariyan na sa likod ng pandemic na to, sa likod ng kahirapang ito na dinadanas ng inyong kapatid, inyong lingkod, mga kapatid ko, amen, ay nariyan kayo na ginagamit ng Panginoon Diyos upang maging daluyan ng pagpapala. Salamat po. Maraming salamat sa aking mga kapatid diyan sa Sarja, kay Tatay Robert Rodriguez, kay Brother Resty Humbria, amen, kay Brother Bong Tuquero, amen, kay Sister Lani Rafael, kay Sister Juby, amen, Tuquero. Ganon din mga kapatid, amen, sa ating mga kapatid, kay na Sister Rose Cabotero family, ganon din kay na Sister Dexter, Sister Christy, kay Brother Ian Ralos, kay Brother Jervin, amen, ganon din kay na Sister Rosaline, kay na Sister Gina, amen. Kaya na Sister, hallelujah, Arlene, praise God. Ganun din sa ating mga kapatid, praise God, kay Sister Nilibet, kay Brother Dave Perez. Amen. Salamat po. Ganun din kay Nanay Nini, kay Ella Calucha. Ganun din mga kapatid, amen, kay Sister Dolor, kay Brother Alex. Amen. Ganun din kay Brother Greg, at sa kay Sister Luis, at sa mga bata. Ganun din, hallelujah, praise God, sa ating mga kapatid, hallelujah, na nariyan, kay Sister Viola, praise the Lord, kay na Brother June Samson, kay na Brother Ian, kay Sister Shaker, kay Ayana, kay Brayden. Ganun din kay Brother Ramil Talusig, at kay Sister Dada, at kay Baby Naria. Ganun din mga pagpimen kay Brother Dixon, kay Sister Mona, at kay Baby Kali. Ganun din mga pagpimen, halal kay na Sister Mayon, halal kay Sister Katrina, kay Brother Direk, kay Brother Balong, amen, hallelujah. At ganun din, praise God, hallelujah, purihin ang Panginoong Diyos. At mga kay na Brother Mark sa Sonapor, praise God, kay Brother AJ Labaw, praise the Lord, kay Sister Juliet Rojas, ganun din mga kay Sister, praise God, Raquel Badeo, kay Sister Joanne Dapar, ganun din kay Sister Rachel, amen, Villarreal, at ganun din kay Sister Berna, amen, Fumar, kay Brother Ernest Nickdow. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon Diyos. Kayo po'y magpatuloy. I encourage you to be strong and keep on praying for the glory of the Lord. At huwag po kayo mapapagod, huwag po kayo manghihina dahil kasama po natin ang Panginoon Diyos. Magpatuloy po kayo. Encourage yourself to fight a good fight of faith, for the Lord is very near. Amen. For His coming is very near, mga kapatid. Ang manatili hanggang sa wakas, yan lamang po ang maliligtas. Kaya tayo po'y magpatuloy. Kay Sister Mariette, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ganun din kay Sister, hallelujah, kay na Sister diyan po mga kapatid, Sister Viola, kay Sister Tess, kay na Sister Leonie. Praise God, purihin ang Panginoon Diyos. Ganun din sa
mga kapatid natin dito po sa Canada, kay Brother Hilbert Dumpit, kay Sister Rachel May Dumpit sa kanyang mga anak. Salamat po sa inyong patuloy na support, sa inyong mga pananalangin. Salamat, pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos, kay na Brother Ray Galang at kay Sister Myra Galang sa kanilang mga anak. Pagpalain kayo, Galang sa family. Ganon din kay na Brother Roy Duya and family. Ganon din kay na Brother Ricky Sagle and family. Ganon din mga parikoymen kay na Brother Robert Bakira and family. God bless every one of you. Ganon din kay Sister Marilu Dupila Soriano sa Israel, kay Brother Monching Soriano. Ganon din kay Sister Rose Kaliliw sa Cyprus. Ganon din sa ating mga kapatid sa Amerika, kay Brother Jun Mamawag, kay Sister Jan Mamawag. God bless every one of you. Kay Pastor Ayrala Anista mga parikoymen, at kay Sister Ron at sa kanyang mga anak. God bless you every one of you. Amen. Diyan po sa Australia. Salamat po sa Panginoon. Tunay na napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Ganun sa mga kapatid natin sa Saudi Arabia, kay Pastor Bong Ambasi, kay Pastor Elmer Ibalio, kay na Brother Japet Alpanta, kay na Brother Lito, mga kapatid Labon, at sa iba pa natin mga patiran sa Riyadh. God bless every one of you there. Ganun din si na Brother Angel Santiago, kay na Brother Pastor Michael Benito, amen, sa Eastern region. God bless every one of you out there. Purihin ang Panginoon. Marami pong salamat muli sa inyong lahat mga parikoymen at sa inyong pong patuloy na pag-support at sa pagsama sa amin sa Bible study. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, maging kina Brother Robert Belieso and family, at kina Pastor George Pacursa and family sa Jeddah. God bless every one of you out there. Ganun din kay Pastor Jun Estacio, hallelujah, at sa church, mga parikoymen sa Abu Dhabi, sa Jacqueline, hallelujah, kina Brother Darwin, at kina Sister Marcela at mga kapatiran. Ganun din mga parikoymen kina Sister Jinky, mga paritalusi. Purihin ang Panginoon Diyos, dyan po mga parikoymen sa Oasis mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Salamat sa inyong lahat. Mapagpalang gabi, mapagpalang araw, at naway kayo patuloy na pagpalain ng ating Panginoon at patuloy kayo magpagamit sa ikapupuri lamang ng ating pong Panginoon Diyos. Kung meron man po ako nalimutan, pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Heavenly Father, once again, we thank you, Lord God, for this wonderful night. Well, we thank you, Lord God, for the whole day. We thank you, Lord God, for blessing us and giving us, Lord God, this Bible study. Nawa pa'y patuloy mo, Panginoon Diyos, kaming dalisayin, alisin ang mga galit po at muhi, upang kami, Panginoon Diyos, ay makapagsamba at makapagpuri sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo muli ang aking mga kapatid sa AFCM Sarja, Panginoon Diyos, mga kapatid ko sa Merdic, sa Garwood, Panginoon, ganun din ang mga kapatiran namin sa ibang sulok pa ng daigdig. Bless them, O Lord God, cover them by the power of your Christ's blood. Pagpalain mo muli, Panginoon Diyos, ang may karawan, sina Brother Neil Castillo, Panginoon Diyos, bless them, Panginoon Diyos. Bigyan mo pa sila ng mahabang buhay, kalusugan at kalakasan, at patuloy mo pagpalain ang kanilang business, Panginoon. Ganon din, Panginoon, si Nanay Mila Apostol, bigyan mo pa sila ng mahabang buhay, kalusugan at kalakasan, patnubay at gabay. Abutin mong patuloy, Panginoon Diyos, ang si Nanay Mila, Panginoon Diyos, at si Brother Neil, Panginoon, halos sa buhay na ito. Ingatan po muli, maging Panginoon Diyos sa aking mga kapatid, praise God, sa Sarja. Ganon din si Sister Emily Rafael, Panginoon Diyos. Bless them, O Lord Jesus. Ganon din, hallelujah, ang bawat isa. Ingatan mo po muli, Panginoon Diyos, maging si Miko Joshua sa Bahrain. Ingatan mo po siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng divine guidance and leadings. Ganon din po si Mike Maranata. Bigyan mo ng sound mind, sound heart, sound spirit. Magyang iyong lingkod, Panginoon Diyos, sa kanyang asawa. Sampayan, ganon din po ang gawain na pinasimulan, Panginoon Diyos, sa barangay 4, Panginoon, at sa Katuging. Naway magpatuloy po ang ministering ito. Pagpalain mo aking mga kapatid, Panginoon Diyos, hallelujah, na dumadalo sa gawain ito, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po aking Ama ang iyong ministry. I-bless mo po ang mga businesses ng iyong mga anak. Pagpalain mo ang Humbria family, Panginoon Diyos. Bless Brother Robert Humbria, Sister Mayhan Humbria, Panginoon Diyos, at ang mga kapatid ng Sister Liden, gano'n si Kuya, at si Sister Ate Marlene, Panginoon Diyos. Bless them, O Lord Jesus. Gano'n si Brother Resty, at ang mga bata. Pagpalain mo po ang kanilang restaurant. Gamitin mo lamang po itong daluyan ng iyong pagpapala. Ingatan mo po muli ang leadership ng iyong ministry pa ng AFCM. Tulungan mo po at patuloy bigyan ng pagkasing si Brother Robert Rodriguez, Panginoon, si Brother Bong, Panginoon Diyos Toquero, ganoon din aking Ama, si Brother Dave, Panginoon Diyos, at si Brother, Panginoon Diyos Resty, Sister Lani, Panginoon Diyos, at si Sister Juby, Panginoon. Abutin mo po, Panginoon Diyos, hallelujah, maging si Brother Bong Toquero, ganoon din si Brother Rafael, Brother Rapi, Rafael, Panginoon Diyos. Lord, bless them, O Lord, at ang mga kapatid namin. Ganoon din po, Panginoon Diyos, ang bawat isa. Lord, salamat po muli, at muli sa namin pinagkakatiwala ang araw nito. Maraming sa dalangin, in Jesus' name, amen. So, God bless you, and happy birthday muli kay Nanay Mila at kay Brother Neil Castillo. God bless you. In Jesus' name.